Hello, hello, hello mga kaibigan. Kumusta po kayo? No? Yan, medyo meron po akong i-share sa inyo. Meron tayong panibagong proyekto at ito po ay ang ating mga parent stock. Dumating na po sila, yung parent stock ng D853 saka D109. So very quickly ay i-share ko sa inyo ano-ano ba itong mga breed na to at ano ba yung plano natin. Plano ko dito sa mga kiti na to. So all in all po ay 3 days ago po dumating yung ating mga day old chick. So hindi na po sila day old ngayon. 3 days na po sila no. Ito po ay binili ko sa certified and ito po ay dominant line no, mga pure lines po ito. Okay? Ngayon po, ang D109 po ay isang breed ng manok na dual type na pwede po sa meat at meron din siyang enough numbers ng egg. So, based po sa aking datos is nasa 310 to 320 per year po yung naiitlog po ng mga manok po na ito. So, kung i-compare po natin sa decal white, saka sa decal brown, hindi naman po siya naglalayo. So, pwede natin po itong ipang free range. Kaya po, yun nga po yung purpose nitong mga bago kong aalagaan. Ang purpose po niyan is para po tayo ay makapaggawa ng flock dun po sa farm na pwede nating i-free range. Okay. So, yung D853 po ay tinatawag nating Rhode Island Red na magpuproduce po itong mga kitty na to ng hybrid F1. Yun naman pong D109, yung mga black po yun. Ayun, yung mga black yun. Black Plymouth Rock, saka po yung kanyang lalaki ay yung Rhode Island Red. So makapag-produce po yun ng D109. Okay, yung D853 yun po yung Rhode Island Red. Pag nag-produce po yun, hybrid na brown na black po yung buntot. Okay. Yung decal brown naman po ay yung brown po na nasa market, available commercially, na white po yung buntot niya. So mas marami po mga itlog yun, pero ito namang ating mga brown eggs o yung dominant brown ay hindi naman naglalayo yung kanilang ipoproduce. So titingnan po natin yung production sa mga susunod na linggo. After 18 weeks, titingnan natin kung ano po yung magiging production. So ito pong ito pong flock na to ay intended for breeding purposes. Okay, para paramihin. And eventually, crossbreed po natin sa mga native natin, no? Para mag-upgrade po yung mga manok natin sa farm. But to start, ay hindi ko muna gagawin ang crossbreed. Follow lang muna ako sa protocol habang inaaral ko po yung mga procedure sa pag-aalaga ng mga breeder. Alright. So, at day 3 po, makikita po natin na maayos naman yung temperature ng ating kulungan. First, ay i-share ko sa inyo saan bagawa yung kulungan natin. So, nothing complicated po. Gumamit lang po ako ng mga kahon. Yan, kasi marami pong kahon dito sa amin. Yun lang ang ginawa ko, yung pinaikot ko. And then, naglagay lang ako sa gilid ng mga crates. So, yung mga hindi po nagamit ating crates, nilalagay ko sa gilid. And then, yung mga kahon, naghubog lang ako ng rectangle. And then, yung pong kanto, ay pinatay ko yung kanto. Ayan, naglagay po ng naglagay po ng ganito para hindi po magkaroon ng sharp corner, kasi diyan po usually sa sharp corner usually nagkakaroon ng stampede, no? Pag nagdikit-dikit po yan, nagkaka-stampede, kaya mas okay na natin, chamfer ba tawag doon? Diba? Lagyan natin ng patayin natin kanto para hindi po magkaroon ng stampede na magiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga sisiw. Sa pagkain po, ang pinapakain ko sa ngayon ay Integra 1000, okay? And then yung kanilang painumin or inumin ay nilalagyan ko po ng electrolytes at multivitamins. At ang name po nun ay yung Selectrogen. Yan. So may probiotics and multivitamins na po yun. So supplement para matanggal po yung kanilang stress. Saka mas mapagaan natin silang kumain. Mabigyan natin sila ng mga minerals at vitamins na kailangan ng ating mga chicks. Okay. Certified chicks na po tayo, chick boy, no? Marami tayong chicks ngayon. Ito po ay 25 po yung ating D109, saka 25 din yung ating D853. Siyam po yung mga lalaki, saka yun po yung kanilang magiging ratio. So after 1 week po ay i-expand natin ito ng another 2 square meters. So right now nasa 2 square meters lang po sila, no? Yan, 2 square meters. After 1 week, expand po natin yan. Lalagyan ko po ulit ng another
1 meter. So expand tayo ng expand every week kasi eventually po itong mga ating mga manok ay lalaki po yan. So up to maging adult po sila, ang iaalat ko sa kanila ay 5 to 6 chickens per square meters. So yung early stages po nila, ng brooding stages nila, I decided na dito po ilagay sa bahay. Ayun, nasa second floor. Yan, kung makikita nyo, wala na po akong bumbilya dito or yung heat, yung heat control dahil so far okay naman sila. Medyo nasa loob, wala akong mga cover sa gilid dahil nasa loob na sila ng bahay, oh. Wala na akong problema. Ayun, may sampay pa nga sa gilid, oh. O, di ba? Kasi nakaano ko, baka biglang nadali po ng pusa o kaya daga dun sa labas. So dito muna sila hanggang 2 weeks siguro. Sa 3rd week gagawin ko na yung kanilang kulungan dun sa baba. Okay, kasi syempre medyo malaki na sila nun. Sa ika 4th week or 30 days nila, magpi-pre-raise na po sila doon sa labas. Kaya subaybayan po natin itong ating proyekto na to para sa ating free range project. Alright, so ayan, ganyan na po ang setup natin. 1 liter na painuman, no? Water and then yung kanilang feeder. So yan na rin po yung gagamitin nila habang sila lumalaki. Sa bedding po, ito pong bedding na to ay merong ipang ilalim na pipa, and then karton, and then papel. So ang recommended po ay dyaryo kasi mas absorbent po 'yun ng mga ng mga basa-basa or moist. Kaya lang napakadami po kasing papel dito, yung mga nagamit po ng pandemic, yun na lang ang ginamit ko pansamantala. Okay, ayan po siya, oh. Every morning pinapalitan ko po 'yan, nilalagay ko 'yan. So ito eventually ay mapupunta sa compost. Yan. Para magamit natin yung mga papel. So later on, saka na lang ako bibili ng dyaryo. Okay? So ayan, sa ngayon yan, papahinga sila, tutulog-tulog sila. So nung unang dating nito, nung after 1-2 days, second day, chinat ko si Doc Erwin. Sabi ko, tutulog-tulog, mahilig matulog yung mga chicken, mga chicks. Sabi na, Zali, check mo yung butchi niya. Kung may laman, okay lang yan, normal lang yan. So tinignan ko kanina yung mga butchi, okay naman. At ibig po sabihin, kumakain naman sila ng maayos at lahat naman ay nanginginain. Especially po yung mga natutulog na yon. So chinecheck ko yun, busog, maraming laman yung kanyang butchi. And yun, make sure lang natin na palaging available yung tubig. Sa tubig po pala, nagpapalit po ako ng tubig every afternoon. Yan. So yung pong nainom nila na yan, iniinom nila na yan, meron pong multivitamins siya, may supplement. Pinapalitan ko po yan every afternoon. Right? So konti lang po ang nilalagay ko kasi sayang din, di pa naman po nila nauubos yung tubig. So tinatansya ko hanggang sa saktong-sakto na lang yung mailagay natin. Kasi nga naglalagay rin tayo ng multivitamins. Yung sachet natin to 25 pesos, yun po yung nilalagay ko diyan, Selectrogen. So ano pa? So yan, pagdating po sa sa egg production, ayon po sa kanyang data, in comparison po sa Decal Brown, which is the leading producer po, top performer na taga-itlog ng brown egg, yung pong Decal Brown. Ito po ay dominant brown. So yung Decal Brown po, sabi nila ay kaya mag-produce ng 316 to 320 per year. Ito naman kaya po ng 309 to 310 kung di ako nagkakamali. So hindi naman siya ganun kalayo. So pwede nang ito ang aking alagaan. And then para tumapat sa production ng para tumapat sa kita, bababaan na lang natin yung production cost. So pagdating kasi sa sa free range, ito po pwede po nating i-free range itong mga manok na ito. So tamang-tama po na i-integrate po natin sa Alezac Farms para po yung ating composting facility na ilalagay doon, saka yung mga pinagbunutan ng mga halaman, pinagsilihan natin, yung mga sili natin, pwede nating i-chop-chop, i-grind at ihalo sa kanilang mga feeds. Okay? So subaybayan nyo po yan. After siguro mga 6 months, makikita po natin yung progress. So yan, meron na naman tayong bagong proyekto, para mas malibang po tayo, So yan, tuloy-tuloy lang po tayo sa paghanap ng mga bagay-bagay na makakapagpaganda sa ating farming. Okay? So yun lang, ito ang unang video na ginawa ko para sa proyekto kong free range egg and free range meat. So sana ay ma-convert natin to, ma-demonstrate natin kung paano ang magiging resulta nito from
day old chick hanggang po sa may market na natin yung kanilang mga ano tawag doon, mga produce. So eventually po ito po ang ating mga parent stock para po yung production niya, yung hybrid, yun naman po ang i-distribute natin sa mga interested at yun ang gagawin kong starting para paramihin sa farm. Okay? So yun lang mga kaibigan. Yan po ang day 3 ng ating free range chicken. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video na to ha. Maraming salamat. Bye bye.